Hello there everybody. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga sa man panig po ng mundo na naaabot ng live broadcast na ito. Welcome po muli sa live broadcast ng Sharpen Our Memory. At agad na po akong dadako sa aking pag-recite. Unang Korinto, Kapitulo 10. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na hindi ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu at lahat ay nagsiinom ng isang inuminding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Panginoon, sapagkat sila ay ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay ng ito ay naging pinakahalimbawa sa atin upang tayo ay huwag magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan na gaya ng mga ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. At huwag din naman tayo makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid. At ang nangabuhay sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din naman tayo mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay ng ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi ang matitiis ng tao. Tatapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang aking sinasabi. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala. Hindi ba siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol. Hindi ba siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo marami, ay isa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman. Ang mga nagsisikain baga ng mga haitsag ay wala kayang pakipagkaisa sa dambana. Ano ang aking sinasabi? Ang mga
hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan ba ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga inihahain ng mga hentil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ngunit hindi ko ibig na magkaroon kayo ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa sarong ng Panginoon at sa sarong ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Minumungkahi baga natin sa paninibugo ang Panginoon. Tayo bagay lalong malakas kaysa Kanya. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ni naman sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilyan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahil sa budi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Kung kayo'y anyaya ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kainin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahil sa budi. Datapwat ko sa inyo may magsabi, ito'y inihandog na hain. Ay huwag ninyong kanin dahil doon sa nagpahayag at dahil sa budi. Budi, oo, sinasabi ko, hindi ang sa inyo kundi ang sa iba. Sapagkat bakit hahatulan ang kalayaan ng budi ng iba? Kung ako'y nakikisalo na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustahin sa dahil ng aking ipinagpapasalamat? Kaya nga, kung kayo nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos. At huwag kayong maglagay na ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa mga kaanib man sa Iglesia ng Diyos. Nagaya ko naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, at hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas.